Commission on Audit sa mga nadiskubring pagkakamali sa kanilang report kaugnay sa umano'y pork barrel scam. Ang sabi ng COA, ibinase lang naman daw nila ang resulta ng report mula sa mga dokumentong ibinigay sa kanila ng Department of Budget and Management. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi sa amin ang mali. Kasi ang binigay sa aming mga data kung ano yung linagay namin sa report. Ito ang sagot ni COA Chairperson Grace Pulido Tan sa mga nadiskubreng mga pagkakamali sa report ng Commission on Audit sa ginawa nitong pagsusuri sa pork barrel ng mga mambabatas. Nilinaw kasi ni Budget Secretary Butch Abad na hindi naman pala 3 billion pesos ang nakuhang pork barrel ni dating Compostela Valley Congressman Manuel Zamora, taliwas sa sinabi ng COA sa report nito. Saro number nung dalawang magkaibang saro. Akala tuloy nung COA na yung isa pang saro ay sa kanya rin. Kaya yung 3 billion na yon ay na-attribute sa kanya. Ang sistema kasi ng pag-release ng saro noon manualize, tinatype, tapos decentralized. Sabi rin ng DBM, ang sinasabi ng COA na Luis Abalos na nabigyan ng 20 million pesos na pork barrel kahit hindi mambabatas, lumabas na si dating Mandaluyong Congressman Ben-Hur Abalos pala. Nagkamali lang din sa encoding. At ikatlong pagkakamali raw, sabi ng DBM, walang na-release na 40 million pesos na PDAF kay Pangulong Aquino nung senador pa siya. Pero sabi ni Pulido Tan, ibinase lang nila ang kanilang findings sa mga dokumento na mula sa Department of Budget and Management o DBM. Kung nagkamali man sa mga dokumento noon, sana pinuna na noon dahil ilang beses itong kinumpirma sa DBM. Gusto ko talaga na ma-assure kami na tama yung linalagay namin sa report. Okay? So again, I ask our team, sigurado ba kayo dito? No? Yung kay Y. Kurat, pansin na pansin, lutang na lutang kasi 3 billion. Pati ako nabulabog dun Kaya sabi ko, i-verify niyo ulit ito. So, check and counter-check and double-check and triple-check. And I think that the auditors naman checked again with the DBM. And again, the DBM did not come up with any written comments. Sa kabila ng mga nadiskubreng pagkakamali, naniniwala ang COA na hindi na bahira ng duda ang resulta ng special audit. We stand by our report because we have not gotten any document that will prove otherwise. Sabi niya, dapat daw ibigay ng DBM ang mga dokumento para maitama ang kanilang report kung may pagkakamali man. Hindi lang sa Administrasyong Arroyo nagkaroon ng mga questionableng transaksyon sa PDAF. Sabi nga ni Pulido Tan, tuloy-tuloy ito hanggang ngayon at makikita ito sa annual audit reports ng COA. It's the same modus. Karamihan nito nakikita natin dito sa modus na to. Mag-identify yung legislator. Sabi niya, ito gusto kong proyekto, ganito. No? Gusto ko ito ibigay nyo sa ganitong ahensya. Ikaw, ahensya, gusto ko ibigay mo sa ganitong NGO. Ganon. And then, pag tiningnan mo na yung project implementation ng NGO, yun na makikita na the same things that came out in this report. Sa 2011 COA audit, lumabas na idinaan sa Sagip Buhay People Support Foundation ang 29.1 million pesos na pork barrel ni Senador Gringo Honasan at dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros. 25 million pesos mula kay Gringo, 5 million pesos mula kay Ontiveros. Ang agricultural inputs ay para sa mga magsasaka ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Pero nang puntahan ito noon ng Reporter's Notebook, itinanggi ng Municipal Agriculture Officer na may natanggap silang tulong mula sa foundation. Sa ipinadalang statement ni Ontiveros, sinabi niyang ikinagulat niya ang report ng COA. Nagalit daw siya nang malamang hindi na ipatupad ang proyekto at makikipagtulungan daw siya sa COA para mapanagot ang sinuman. Wala pa namang sagot mula sa tanggapan ni Honasan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.